ng mga doktor na ganito na tunay na nagtataguyod, hindi lamang sa usapin ng paggagamot, hindi talaga nagtataguyod ng libreng gamutan. Mabuhay po kayo, mga kabayang doktor. At tama naman po yung binanggit kanina po ng ating mga kasama, no? Dahil lamang po sa ganitong klase po ng patuloy na pagtulak po ng ating gobyerno at halos sunod-sunuran naman po, parehas sila ng isip Pinoy at saka po si Dr. Jogo na siya nagmungkahi o nagsalang po ng agenda sa POR. Ito po yung pagpato po ng klase D, no? At talagang hindi kataka-taka kung pag-iisip pa ito na yahambing ang ospital ng bayan doon daw sa kumikita ng mga private na ospital. Kamakailan po, ito po ay muli pong narinig po ng aking tenga, no? Ikukumpara pa naman ang ospital ng bayan sa St. Luke's sa Makati Medical. Tinitignan kung gaano kadami ang ating mga bed dito po sa PGH po, no? At sinasabi na kung kaya nilang kumita, bakit hindi ang PGH? Nakakatakot yung mga ganito pong tunguhin at orientasyon ng ating mga administrador. Hindi po dapat ito kinukumpara sa iba pong mga pribadong ospital. Ang pribadong ospital po, kaya po nandiyan dyan, ay upang kumita. At totoong patuguin yung pwedeng magbayad po. Subalit, ang ospital po ng bayan ay tungkulin responsibilidad at moral na obligasyon ng ating gobyerno na ito ay tustusan sa usapin po ng mandato po ng pagbibigay ng serbisyong panlipunan. Hindi para bigain ang puluntoy ng katawan ni Juan de la Cruz. Nakakasiphayo po ito. At ano nga ba ang maaasahan natin? Kung si Pinoy at ang ating administrador, particular po sa PGH, ay nag-iisip ng patuloy na pag-convert ng ating mga serbisyo para daw lalong umunlad ang public-private partnership, hindi katakataka na isang araw ay talagang pagsasara na ang ospital nito sa ating mga kapuspalan. Hindi po tayo ligtas dito. Hindi naman po ganoon kalaki ang ating kinikita. At halos talagang pag nagkakasakit po tayo, labas po lahat ang ating mga naipon. Ito po ang konkretong kalagayan ng ating kabuhayan, ng ating lipunan. Kaya po mahalaga po na ating pagtuunan ng pansin kung paano pinapatakbo ng gobyerno ang ating mga institusyon katulad po ng PGH. Kamakailan, pagmamalaki pa ng lipaet ni ating Pangulong Pascual na wala naman daw budget cut at nagpasalamat po sa ating Pangulo. Tutuusin at susuriin po, no? Hindi naman po talagang ganong kalaki ang ibinigay. Ilabas pa rito yung mga hindi na-claim na mga insertion po sa House of Representatives at saka sa Senate po na hindi pinakinabangan ng napakaraming taon. Hindi po rito kinikwenta pa rin ang matagal nang na isapatas po na SSL3. Kaya po parang lumoko yung pondo o yung budget na inilalaan dito. At sa huli, ano ba talaga ang layunin? Kung bakit nagpapango ang gobyernong Aquino ito? Kung ang ating ospital ay sinisimulan ng gawing korporasyon, hindi malayo na ang bawat SUC ngayon na sinusubsidize pa ng gobyerno ay susunod na gawing korporasyon. Ang upang pagtakpan
Ang mga ganito palihim na gawain ng mga anti-isip po. Ang UP bilang institusyon at number 1 kritiko ay magandang panabing upang kahit paano ay bumango ang gobyerno ito. Muli po, maraming salamat po sa inyo at huwag po natin pahintulutan na lumaganap po ang ganitong klaseng pagsasipribado ng ating mga serbisyong panlipunan. Serbisyo sa tao!